nirewatch ko yung Titanic, man. Yung nung lumubog yung Titanic. Paborito kong scene doon nung lumubog yung Titanic. Tapos palutang-lutang si Rose, 'di ba? Tapos dumating yung magre-rescue. Sabi niya, "Help me." Sabi na nagre-rescue, "Where are you?" Sabi ni Rose, "Andito ako sa peer-to-peer." Welcome to Peer Podcast. This is the podcast where we peer into different topics. Appear. Kasama ang ating mga peers sa comedy scene. Minsan nagsasama tayo ng mga Stand-up comedian. at minsan nagsasama din tayo ng mga Walang kwentang tao. Pero hindi naman natin nililimit yung sarili natin doon. Kasi yung mga umuupo dito sa atin, kasama natin dito sa studio, tinuturing na nating mga peers. Hindi naman lahat. Alam niyo yung mga hindi. Lore. Lore. At ako nga pala si Raf Baltazar, co-host nitong podcast na to. Kasama ko syempre si Emil Buenaventura. Kami ay mga stand-up comedian sa Comedy Manila. At kung nanonood ka sa YouTube, please subscribe. Kung sa Spotify, please follow. At andyan ka na lang din. Pwede mong itap yung 3 button sa taas ng Spotify. Tapos rate mo. 5 stars lang yung tinatanggap namin. Kasi pag hindi, Mamamatay kayo. eventually. See you there. See you there. At nabanggit niya na kanina, minsan nagsama kami dito ng mga funny people. Minsan mga bottom of the barrel Pero equally love naman namin yung mga yan. Pero ito, 25th episode, kami muna. Tayo muna. Muna. Mag-ano muna kami, babalik tanaw muna kami. Siguro kwentuhan na rin. Kamusta man? Balik tayo sa roots natin. Oo nga, nasan nga pala tayo ngayon? Dito tayo sa A-Coffee sa Matimyas, men. Nga, inom nga tayo ng para makita nila yung Sumusuporta tayo. Sumusuporta. Oo, ayan A-Coffee. Yun Okay. Ang sarap ng Sprite. Ito ang paborito ko dito, yung green apple. Nagigets ko kung bakit. Sarap Solid. Saka yung mga pagkain dyan sa A-Coffee, may mga dyan mga waffles, mga Hungarian. Pero mahirap siyang kainin dito kaya siguro na lang, drinks na lang muna tayo. Kamusta? Kailan ba tayo huling nag-record? Last record natin sa Cellar. Kasama si Ray. Si Ray, oo nga. Na-edit ko na yung pareho, yung Jomar tsaka Rayman. Talagang maganda. Masaya ako sa mga nangyayari ngayon sa podcast natin. Kaya nga parang medyo may kakaroon tayo ng momentum. Oo nga. May mga nagpaparamdam na sa comment. Kayo din. Kung nakikinig ka, pwede kang mag-comment. Sumasagot kami, hindi pa kami sigat. Kaya nga Alam niyo yun guys, yung meron kang nahanap na thing na ikaw pa lang nakakaalam tapos natutuwa ka. Huwag mo namang sarilinin. Tsaka alam ko, yung mga post namin, yung mga podcast namin, pwedeng pasuyo, pwedeng pa-stories na rin. Oo. Kaya gumawa pa kami ng page. May page na rin, 'di ba? May Small page, steps. Meron na rin tayong IG, TikTok. Meron akong TikTok na ginawa pero hindi ko pa nalagyan. Hindi pa rin. Pero gumagawa na kami. Step by step. Yun talagang kulang namin, sipag. Hindi medyo masipag na nga tayong ginagawa. Oo nga ngayon lately man. Kasi alam mo, pag yung may mga nagpaparamdam talaga, yun talagang magiging fuel natin. Ginaganahan kami kahit i-bash nyo si Rafi. Okay lang basta mag-comment kayo. Shoutout sa'yo, Mark Shitsu. Di ba, isipin mo, yung nag-comment, aso siya Tapos, pinilit niya mag-comment sa Spotify. So, ikaw pa kaya na tao. Oo nga. Baka naman. Next time, yung amo mo naman mag-comment. Mark. Para naman, hindi lang mga aso yung nakikinig dito, di ba? Anong pangalan ng aso mo? Mark. Mark Anthony. Nasa birth certificate niya yun. At nag-workshop tayo kasama. Nag-workshop, nga pala. Sa Cellar. Nag-share ng wisdom niya si GB, Sir GB Labrador. Magandang gabi po. Maraming nakasaludo salamat kami. Po. Kung nakikinig ka sa audio, nakasaludo kami ngayon. Sobrang nakaka-inspire yung mga ganong type din ng workshop. Kasi makakarinig ka ng talaga yung
ng wisdom galing sa experience ng isang GB Labrador, di ba? Isipin mo, nagda-drop nga siya ng wisdom, yung yung pinakamagaling mag-stand up sa buong mundo. 'Di ba? Nagbibigay ng tsaka alam mo, yung nakakabilib talaga doon man. Ilang oras yun? 4.5 hours siya nagsasalita, hindi uminom, hindi umihi. Yeah. 'Di ba? Talagang pang stage siya eh. Talagang alam mo yung makita mo talagang ginawa siya ginawa talaga siya ng mundo para sa comedy. Oo, no. Ano ba mga tumatak sa mga turo sa turo sa atin sa workshop ni Boss Jibs? Ang tumatak sa akin talaga yung yung don't limit yourself. Hindi dapat. Saka yung kailangan mong matry yung lahat ng ano ba yun? Learn to play all positions. Learn to play all positions. Kailangan mo matry lahat ng tones para mahanap mo yung boses mo. Dapat. Kailangan. Kasi medyo nasa point nga rin ako ngayon ng career ko. May career no? may nasa point ng Man, lumiligit na tayo. Hindi ko nang nararamdaman na comedian ako. May podcast ako. Tayo pala. Yun nga, yung medyo darating ka sa point na yung nagpa-plateau ng parang feeling mo wala kang progress. Pero proseso talaga siya na bibuild mo talaga yung yung sarili mo para makamit mo rin yung status ng isang GB Labrador, di ba? Can you imagine? Siyempre hindi na natin mahabol yung nandun na siya tutok-tok pero kung isipin mo man, parang nasa pa lang tayo, early stages pa lang tayo ng comedy natin. 4 years pa lang tayo, 4 years old pa lang tayo. Totoo. Hindi pa nga tayo marunong magsulat Oo. Kumbaga sa baby, no? Kumbaga yung mga first years natin, natututo pa lang tayo maglakad. Ganun. Kumakain ng tae. Totoo. Baby, kumakain ng tae. Pero gagawin mo yan. Tingin ko, gagawin mo yan all throughout ng stand-up career, no? Baby ka forever. Hindi, kakain ka ng tae. Pero, kasi wala naman talagang immune sa yung parang baka yung mga peers natin nalilito sa mga terms. Sige, mag-dictionary tayo. Sige. Kasi yung pag kumakain ng tae, ibig sabihin nun yung parang hindi ka yung mga jokes mo hindi naglaland. Parang walang tumatawa, ganyan. Mapapahiya ka sa harap ng maraming tao. Yan parang synonym nun yung bomba. Yun. Alam ko na, yung iba dyan baka narinig na yung bomba. Pareho lang, pero mas masarap lang sabihin yung kumakain ng tao. Kasi pag sinabi mo yun talagang, ang pangit ang set ko, man. Kahit smile, wala akong nakuha. Kahit smile. Hindi man lang gumalaw yung labi no? Hindi nag-curl kahit konti. Tangina. Yun yun lang yung term. Pero hindi naman talaga kami kumakain ng tae. At di rin kami pumapatay. Yung pag-kill naman, yun talaga yung wasak na wasak. Talagang yung mga tao umiihi sa salawal. Yung babato ng upuan. Tatayo sa lamesa tapos magaganon. Lalabas siya, ubalin yung brief niya. Ayun, kill tawag doon. Yun talaga yung kill na kill. Ayun, ano pa bang term? Yun lang pala. Yun na yung siguro yung natin trivia natin. Gusto nyo pa malaman yung type 3. Meron din ako. May shit din ako kay GB. Ito, gusto ko to. There's no such thing as not my crowd. Kasi sakit ko to Minsan sabi ko, hindi naman ayaw sa akin ng mga to kasi magkakaiba kami ng ng kinalakihan ganun. So, yun, kailangan tanggalin yung mindset na yun na wala ang tinatawag mo yung sarili mong comedian, ang trabaho mo magpatawa mo regardless kung sino yung nasa harap mo, ganun. Ayun, kung kumain ka ng tae, not my crowd. Pero may magandang part pa yan yung kasunod niya na. Ano yung kasunod niya to? Hindi mo palang nasusulat yung joke na para sa kanila. Tama, oo nga pala. Kasi talaga naman yung sinusulat nating jokes naman is based sa mga experiences natin. Pero yung challenge is kung paano natin
gagawing relatable para sa lahat. Pero siguro hindi mo naman talaga makukuha lahat. Pero eventually kapag na-build mo na talaga yung skills mo, baka talagang may jokes ka na para kahit anong crowd eh. Oo, kung kumpleto na yung tools mo, ganun, parang kahit saan ka mga sarap sigurong ganun eh, no? Sarap nun. Kahit saan ka ilagay, patang na. Yung talagang nabubuhay ka na. Yung mga boss nang man, kahit saan mo ilagay yun. Kaya nga, di ba kahit mga konyo, mga matatanda, mga diba? Gen Z, kuha eh. Galing. Can you imagine? Sulit yung workshop na yun. Saka kailangan din natin yung mga ganung talaga eh. Yung minsan yung may mag-share sa'yo ng wisdom na talagang nire-respeto mo. Para makikinggan mo yung advice niya. Totoo kasi pag yung yung nagbibigay sa'yo ng advice, hindi mo rin nire-respeto. Ang hirap makinig. Nating napatunayan na niya yung sarili niya eh. Pero may magbibigay sa'yo ng advice na hinihintay ka magsabi. Pero yun talaga eh. Yung mga workshop, yun yung yung way para meron din tayong pagkunan talaga ng wisdom para maging mas mahusay ng mga komedyante. Dapat. Tsaka motivation man. Pag alis ko dun sa workshop, parang gusto ko na magsulat. No. Parang gusto ko nang itap yung emotions ko. Yung mga dami mo ng mga bagong jokes, no? Parang dami ko na nasusulat. Ano pa kaya emotion ang may lalabas ko? Tumatak din sa akin yung tap into your emotion. Yung parang dapat pag sinasabi mo, naniniwala ka. At pag sinasabi mo, o kung nagkikwento ka, andun ka kung saan yung kinikwento mo. Ganun. Yun nga eh. Kasi naamoy talaga ng crowd kapag yung joke mo hindi grounded sa reality. Hindi ka enthusiastic. Parang nararamdaman ng crowd yan pag autopilot ka na. Saka yung mas madaling ang kabisaduhin kasi tangin na ikaw yun eh, yung experience mo yun eh. Oo. Talagang hindi mo makakalimutan kaya nga nagawa mo ng joke eh. Kaya nga naisip mo kaya mo ninote, kaya mo inupuan. Saka yung mga sasabang bagay na nangyari. Parang yun yung bawi mo sa kanya eh. Dapat, diba? Oo, pagkakitaan mo man. Yun nga eh. Eventually. Kaya kung kayong mga peers na nakikinig, kung gusto nyong sundan yung journey namin bilang mga comedians, ayun mag-follow kayo. Follow kayo sa page namin. Pwede ba sa episode na to, pwede bang mag-comment kayo kahit period lang? Kahit that lang. That lang, di ba? Walang, mahirap ba yun? Di ba? Magre-reply ako, promise. I-heart namin. Konti, may mga saka na, ngayon ba tayo dapat appreciation? Mamaya sa dulo na lang, sa dulo. Abangan nyo. Anyway, baka umalis na yung mga listeners natin, puro comedy to. Kaya nga eh, sabihin to, ano ba yun? Nasaan na ba yung mga jokes? Nasaan na yung mga nakakatawan tao talaga? Ba't walang tao sa likod? Umalis na eh. Pero alam mo yun, minsan kailangan din natin tayong dalawa lang. Oo man, tsaka alam mo yun, nakakamiss din. Nakakamiss yung kasi minsan pag may comedian, parang ang hirap din pakinggan kasi maingay, di ba? Parang ganun. Ito, chill muna. Gusto niyo muna mag-calm down. Kasi yung last 2 episodes, putya, Jomar J, Ray Mamuat. Putang ina. Umano na tayo, man. Umakit na tayo sa mga big leagues. Next time. Naisip ko rin yun kanina. Yung in-edit ko. Sabi ko, tangina, bumibig dogs na tayo. Sino next? GB na ba? Jokoy, man. Baka nakawan lang tayo. Pala mo talaga yun. Si Jokoy. May kanakaw. Si Dave Chappelle.
Ay, ayoko. N-word yun eh. Pero ano, yun yung mga aabangan nyo sa mga future episode. Syempre, kung habang dumadami yung mga peers natin, kailangan iaangat din natin yung quality ng Dapat. Baka sa susunod, nakikita nyo kami, nasa studio na kami. Oo. 'Di ba? Don't limit yourself. Yeah. Yo. 'Di ba? Sabi nga ni Jokoy. Jokoy ng Pinas. Gago baka, hindi totoo yan. Flip nyo na lang yan. Asa na ba tayo? Dito pa rin tayo sa A-Coffee. Ayun. At nawala ako sa may sasabihin dapat ako eh. Sorry man. Pero dahil kay Jokoy, nakalimutan ko na. Kamusta man? Nung simula nung nagkita pa kasi tayo nung Sabado. Kaso umuwi ka yun. agad Buti pinaalala mo. Yun pala yung next kong sasabihin. Kamusta yung gig nyo kasama si Sir Nonong Balinan? As usual, man, talaga, pamatay talaga. Congrats pala boss, yun yung first crowdwork show niya. Tapos excited na rin akong balikan kasi ako mag-edit ng clips niya, parang lap trip din pag ako nag-edit. Tumatawa din ako mag-isa. Ito rin, tumatawa rin ako pag nag-edit ako nito eh. May mga ganitong klaseng content na ang sarap lang. Minsan parang di siya trabaho eh. Kasi natututo ka rin eh. Okay, nababalikan mo yung mga sinabi mo. Puta, okay yun pwedeng joke yun Parang mga ganun. Nakawin ko nga kay Emil. Yung mga ganun. So, ayun, okay naman yung naging show ni boss nung walang pangit na set. Congrats, okay yung set niya. Okay lahat. Tapos maganda rin yung syempre boss nung nag 65 minutes siya. Pucha. Diba? Puro crowd work ba yan? Hindi. Yung yung parang usual shit na ginagawa niya kahit hindi niya na siguro para sa akin kahit hindi niya na label na crowd work. Kasi yung dati niya pag ginagawa yun bago siya pumunta dun sa beat niya, i-exercise niya muna yung mga tao, parang minamasa-masa parang alamin niya muna kung baka alam niya kung makaka-relate ba talaga kaya ganun tatanong niya. Ginagawa niya na yan kahit hindi crowd work show eh. So sinasabi mo ba na wala naman siyang ginawang bago? Oo, bakit? Hindi, joke lang. Hindi, gagi parang parang ingrained na sa kanya yung crowd work kahit hindi niya na siguro sabihin gagawin at gagawin. Pero hindi ko kasi alam kung gano'n na ba talaga yung style ni Nonong before pa. O yung crowd work talagang hinahasa lang dyan na talaga ngayon. Kasi nag-host din siya eh. Oo. Masyado nga siya mabilis pag pag pressured feeling ko. Mas mabilis siya mag-isip. Parang, sharp niya eh. Parang siguro may 2 seconds bago siya mag-isip ng, kunyari tinanong niya. Nasasagot. Parang 2 seconds may naisip na siya. Sabi ko, ang bilis niya ito. Baka yung mga peers natin narelate sa mga crowd work. Crowd work. Yung ibig sabihin lang nun yung kapag kinakausap mo yung audience, ini-interview mo ganyan. Tapos baka may jokes in between na lilitaw. Oo, na impromptu 'yun. Inisip niya lang 'yun on the spot. Galing ni Nonong talaga, parang all na siya, well-rounded na well-rounded na, kompleto na yung toolbox niya. Pwede na siya magmekaniko. Ikaw, kamusta yung set mo nun? Nagustuhan ko yung set ko. May isa lang akong joke na sumabit konti pero the rest okay naman. Siyempre, tangina yun talaga yung hindi pwedeng pag maganda yung set mo, maganda lang eh. Kailangan may sabihin ka. Kailangan may sabihin kang Pero yun talaga yung maalala mo eh. Yung kung alin lumaylay. Parang wala nga akong maalalang perfect na set eh. Para sa akin Kasi minsan ang daldal ko may mga dinadagdag pa ako. Tapos pag may lumaylay ako na dumagdag, parang yun yung maaalala ko. Bobo. Minsan ka yung kala mo on the roll ka na tapos tapos yan ba, hindi mo makakalimutan yung part na yun. Yung Bolt, bumabalik-balik tayo dyan eh. So, kayo mga peers na kung mga taga San Juan kayo, or yung mga neighboring cities. Manila area, Santa Mesa, mga ganun. Yun, manood kayo. Kasi feeling ko magiging regular na talaga yung
yung Saturday shows din ng Volt eh. Mukha naman. No? Oo. Kasi dami na rin talagang comedian eh. Kaya ang hirap na rin makipagsiksikan minsan eh. At ang maganda sa Volt, nasa Green Hills. Nasa Green Hills. Hindi mahirap yung ako hindi ako nahirapan mag-parking nakaraan na. Wow. Oo, ang dami no? Mm. Lahat ng siguro corner may. Tapos, pwede ka pang mag-shopping muna. Oo, na mga nakaw na cellphone. May gano'n ba doon? May nakaw pa ba doon? Meron yun. Na, yung, may napapanood ako na na-trace niya doon yung yung find my iPhone niya doon. Ano yun binigay sa akin? Parang ito kunin mo na, wag mo na kami i-post. Parang gano'n. Hindi, binili na lang niya. Binili niya. Hindi ko malala. Pero malamang meron yan. Mahuhusay yung mga, natin dyan, yung mga kapwa Pilipino. Ako naman, nung mga nakarang araw man, nahirapan ako. Kasi nagpabunot ako ng ngipin. Oo nga. Gago. Hassle eh. Oo, nung show natin to sa Bolt, naalala ko hindi ka rin talaga masyado kumikibo nun eh. Talagang yung iniisip ko nun, gusto ko na lang matapos yung set ko. Gusto ko nang umuwi. Mm-mm. Kasi may ininom man akong gamot, pero parang yung time na yun, medyo nag-fade na yung visa eh. So, ang hirap kasi nung may iniinda kang sakit na yung masakit na part, dinadamay na niya yung mga ibang parts na lalo na sa ngipin. Oo, umaakit na sa ulo eh. Tanginang yan. Kasi ba't ka ba nagpabunot? Ano ba meron? Lang, matagal na kasi yun na kumbaga due na for bunot talaga, pero bilang hindi ko alam kung yung mga ibang lalaki makaka-relate yung mga ganyan na mga shit na kailangan mo schedule, tapos pupuntahan mo, isipin mo pa yung mga parking. Ayun yung nagpapadelay. Yun yung mga pumipigil sa akin na tangin na naman, kailangan ko pa maghanap ng dentista na accredited ng HMO namin. Tapos yung hanapin ko pa yung pinakamalapit sa kung nasan ako. Oo. Para, alam mo yun, hindi ka masyadong mahirapan pumunta. Pero, ayun, napush ako ng wife ko na gawin ko na. Buti covered ang bunot Covered. Sa ibang HMO. Unlimited man. Unlimited. Kahit ipabunot mo lahat ng ngipin mo. Kahit yung sa harap, kahit yung dito. Kahit alin. Tapos nagpapasta din ako ng ngipin. Yun kasi truffle ganun. Saka carbonara. Shoutout pala kay Pasta Game. Hindi siya nagpapasta guys. Lang, yun yung noodles. Yung so mo na, isang bagsakan na lang lahat kasi talagang mahirap talaga mag-schedule eh. Oo, yun nga mismo. Nagpa-cleaning ka na rin ganun. Yung cleaning, yun yung hindi na nadamay kasi kung ano yung pinakakailangan mo. Masyadong masyadong dilaw eh. Okay pa ako sa kulay niya eh. Parang okay yung shade niya ng yellow. Yung yellow na gusto ko eh. Pag mas madilaw pa, ayoko na. Pero okay na to so far. Ito yung Na-miss ko na rin magpa-dentista. Kailan ka ba last nagpa-dentista? Hindi mo na maalala. Baka this year lang. This year lang. Mga January, Ano ka regular ka nagpapaano? Hindi, yung etong nakaraan, yun yung first time ko magpa-dentista after sabihin natin 5 years. Ganun. Matagal. Parang pareho din naman tayo kasi ako 2023 siguro. Matagal din. Tapos nagpapasta lang din ako nun. Tapos may mga ipapasta pa dapat na na mga naiwan kasi hindi pwedeng parang limited yung transaction mo lang din kapag sa HMO. Ay sa HMO. So may maximum na number ng ipin lang na pwedeng pastahan. Tapos ang weird no, pwede tanggalin pero hindi pwede ayusin. Unlimited yung bunot pero pag ayusin lang Naku. Dalawa lang. Tapos yun, after 3 years, nakapag-schedule na ako ulit. Oo.
Akin naman, kaya lang din ako nagpa-dentista. Kasi nagka-HMO ako parang last year lang din ako kumuha ng individual na HMO. So parang hindi nga sulit yung ginawa ko kasi ayun din yung parang problema mo. Tamad na tamad ka ring lumabas, tamad na tamad din ako mag-schedule. So yung nagbayad ako ng pang 1 year na HMO, tapos ang nagawa ko lang yung APE. APE tsaka pa-cleaning lang. Parang kaya eto nga nagbayad na naman kami ng bagong HMO. Sabi ko, paano ko ba susulitin to? Yun nga eh. Kaya kailangan mong i-schedule in advance para masulit mo yung binabayad mo sa HMO. Ay, ang hirap. Tamad na tamad eh. Yun talaga eh. Yung, para kasi siyang barbershop eh, di ba? Parang yung minsan pag nahanap mo na yung dentista na gugupit sa'yo. Hindi mo na talaga babalik-balikan mo na. Babalik-balikan mo na. Kasi ang ganda ng fade niya. Doc, mass fade ako. Tayo na mo. Pero ganun kasi sa amin nung bata. Parang meron kaming pinupuntahan na specific na dentista. Ewan ko kung tropa ba na airpods ko or basta meron talagang parang person na yun talagang dentista namin. Kaso namatay siya. Ayun, hindi na kami hindi na kami nagpa-dentista. Siya lang ba ang nag-iisang dentista sa Marinduque? Hindi naman. Meron namang mga ibang doon. Dentista. Pero mahirap magpa-schedule eh. Ibang kasi nagugupit din sila eh. Basket. Tawag dito. Ibang adulting din yung nararamdaman ko pag pag nagsischedule ka ng pang doktor, pang dentista. Parang adult ka na talaga pag ginagawa mo yun eh. Talaga responsibilidad siya sa sarili mo. Ang hirap eh. Ang hirap maging responsable para sa sarili. Mahirap. Kaya buti na lang meron tayong mga partners na gagawa para sa atin. Yung magpupush sa'yo na uy, mo na yan, dilaw na yung ngipin mo. naman. Pa-cleaning ka na. Ang hirap din kasi sa ngipin man. Kasi siya eh, hindi na siya tumutubo ulit eh. Kumbaga pag natanggal siya, pag nasira, wala na. Mahirap na kapag pag natuluyan ng mabasa, gano'n. Kailangan natanggalin yan. Yung mga gano'n. Yung mga hindi na pwedeng ipasta. Binigay sa'yo yung mo? Yung ngipin mo? Pinicturean ko lang. Pinicturean mo lang? Sabi mo, Doc, sa'yo na to. Pinicturean ko, siya eh. Napudpud na kasi siya, parang nabasag yun ng matagal na panahon na. Tapos, hindi masakit? O masakit kaya pinatanggal mo? Hindi siya masakit. Parang naano ko lang na ang tagal na nito dito. Parang wala naman ang buhay. Umalis ka na dyan. Patay na rin yung niya, yung roots niya, ganun. Paano ba nasabing patay na yung roots? May lapid Hindi ko alam. Pero nahirapan yung dentista kaya kaya din siguro naging mas masakit siya kasi parang 'di ba tatlong hindi ko alam kung pare-pareho lahat ng ngipin pero yung sa akin tatlo eh. Tapos magkakaiwalay na sila. Tinanggal isa-isa yung roots. Tapos merong isang hirap na hirap siyang tanggalin man. Tatlo pinabunot mo? Hindi. Isang tatlong ngipin lang yun, tatlong roots. Kasi ganyan nga pala yung man, ganito lang, tatlo lang Tatlo lang. Baka matalo ka pa ni Rapi sa pagbilang. 95, yan. 96, 97. Tapos pala siya, parang iba yung placing niya. Iba yung pagkakaanggulo ng pagkakaangkla niya sa sa gums. Parang kinailangan na magkaroon ng minor surgery daw. Minor surgery na matuturing yan. Yun sabi niya. Kasi may binayaran pa ako eh. Ganon? Parang kapag ganon na kailangan mag-drill, may dagdag bayad na hindi na covered ng HMO.
Mahal lang pa dentista, no? Oh, mahal. Kaya, ano din siguro yun din yung pumipigil sa iba para magpa-regular na, na dentist. Ewan ko. Kasi si Ali, naalala ko, hindi covered yung wisdom tooth. So, ang ginawa namin, ginamit niya yung PhilHealth. Tapos doon kami sa East Ave. Pwede pala yun? Pwede. Libre. Oh? May wisdom tooth ka pa ba? Hindi ko alam Ano lang. Hindi, So yun, parang, kasi yung wisdom tooth, alam ko hindi yan covered ng MaxiCare, yung mga ganun. Ano bang HMO nyo? Intellicare. Ikaw ba, ano sa'yo? Medicare ako last month, pero ngayon MaxiCare na. MaxiCare. Kasi sabi nila, piliin mo daw kung ano yung malapit sa'yo na ospital. Ayun na lang. Parang nahihirapan ako dun sa Medicare, pupunta yung Ortigas. Dati MaxiCare kami, pero nag-change na, kailan ba? Last year ewan ko na, kalimutan ko na. Tapos, yun din yung pumigil sa akin man, kasi yung last na last na dentist na pinuntahan ko, MaxiCare. Tapos hindi siya accredited nung isa. So, yun dapat yung pupuntahan kong dentista. Kasi alam na niya yung yung gupit ko So, hindi accredited. Kinailangan ko pang mag-research ng titignan mo pa yung mga reviews. Ganda nga, pag meron ka ng matatawag mong dentista ko, parang doon ka na lang sa dentista ko. May-ari mo no? Yung wife ko kasi meron talaga siyang binabalik-balikan na dentist. So, yun, naiingit ako doon kasi first name basis na magbibigay na sila ng small gifts. Ganun. May Christmas party sila. Hindi, joke lang. Walang ganun. Anong bilis ko maniwala. Pero gusto ko rin, naalala ko nung din ako alam mo, iba ang tingin ko, iba ang treatment ng mga dentist pag company HMO tas individual. Talaga? Kasi parang yun nga yung nakikita ko rin sa kasi nung nandun ako, parang nire-reiterate nung dental assistant na individual po yan. Parang 3 beses ko narinig na individual. Anong nun pala? Masamang bagay ba yun o parang may discrimination sa sa individual sa company HMO, ganun ba yung sinasabi mo? In a way, kasi dati nung company yung HMO ko, pinastahan ako man, sabihin, hindi to exaggeration, wala pa akong 5 minutes nakahiga, 3 to 5 ganun. That's my time na siya. Talagang Type 5 siya Hindi exaggeration, ang bilis, sobrang bilis. Tapos nung nakaraan, parang hindi ka sinampo. hindi. Nako-cut off guard daw. Kaya ako nag-umpisa niyan. Ano nga yung sinasabi ko? 5 minutes lang, tapos na yung pasta mo. Parang, tapos parang hindi rin maayos yung dental assistant. Parang parang ang bilis. Kasi parang tapos lumipat kami ng dentista. Ito okay. Pagkatapos ba gusto mo minamasahe ka pa? Titipan ko ng 50 pesos. Nilagyan akong towel sa mukha na mainit. Sir, tapos na po yung pasta nyo. At ako, bagong gupit pala ako. Ayun Ganda dentista ko gumawa niyan. Okay siguro yun yung mga yung mga dentista nga, mga barbero din sila. Parang pagkatapos magpagupit, pwede ka ng may libreng bunot no? Pag uupo ka, nabibigyan ka ng upuan na mas mataas para makita ka niya. Pero yung pinuntahan kong dentista, parang ang setup niya parang old school. Parang yung clinic niya nasa liblib na lugar Parang medyo shady Hindi ba sa NCR to?
Dito naman. Dito naman. Sa Makati, pero Makaliblib ka naman. hindi man, parang nasa medyo looban siya, ganun. Tas ano pa? First time mo bang nagpakita sa kanya? First time kong pumunta doon. Taka na yung wala silang parking, tamang street parking, tangin na iniisip ko habang binubunutan ako, makakalamba ako eh. Oo nga no. Lagi pa naman sa sasakyan mo. Ayun, ikaw ka naman. Ano? Nakalam ka. Hindi naman. Pinabunot ka sa dentista. Ikaw ba nagpabunot ka ng ngipin in the past years o ganun? Hindi pa. Simula naging permanent tooth, wala pa akong pinapatanggal. Pero dati nung syempre nung baby. Ano ba teeth ba tooth? Ano ba yung tooth ba yung plural? Tooth yung isa lang. Teeth. Yan yung plural. So nung baby teeth pa lang, ayun, nagpapabunot ako. Pero dati, minumanual ko na lang yun eh. Inuugagawa ka na lang eh. Kaya pa dati, no? Pero masaya yun ah. Yung bubunutin mo sarili mong ngipin. Pag gumagalaw na, ang hirap ng tantanan eh. Parang pag napansin mong, uy, punta umuga na to ha. Tapos nilalaro-laro mo na. Ganun. Ang kasi, no, yung may times na, yung masakit na gusto mo na lang matapos. Yun din. Pero ngayon, iniisip ko na simula, kasi babayad na rin akong PhilHealth eh. Kasi ang tina-target ko talaga, yung huling sinabi nung doktora sa akin, nung nagpa-cleaning ako, nagpapakita na yung wisdom tooth mo. Magda-drop na siya ng wisdom. Di pa kailangan nang tanggalin. Tapos sabi ko, hindi ako nagbabayad ng PhilHealth eh. Mamumulubi ako pag yan eh. Magkano ba yung tanggal ng wisdom tooth? Kasi yun may narinig na ako 15? 15? Isang ngipin lang yun. Pero malaking tulong talaga ang pagkakalam ko sa pag may contribution ka sa PhilHealth. Alam ko, baka i-ease up ko na lang din gagawin ko yung route ni Ali. Okay yun na yung medyo, pero pag nandun ka parang maawa ka sa East Ab? Oo, kasi tangin na sobrang puno dun eh. Parang iniisip mo, dapat bigay ko na lang tong slot na to sa mas may mga nangangailangan. Parang nangangailangan ka din man eh. Pero nakakaawa talaga yung itsura nila dun, parang sa labas lang sila. Sobrang daming tao sa loob, nakapila na. Saka kung alam ko din yan, malamang babanatan ko rin yung kung uy, sino? babanatan ko rin yung yung PhilHealth. Para walang gastos. Wala talagang gastos yun. Ang pagkakalam ko wala eh. Siguro kung meron man wala eh, kasi public yun eh. Pero ang scheduling nun matagal Matagal, mga ilang months. Hindi lalagpas ng 2, pero matagal yun. Kasi shit. Dapat. Matagal pa rin. Parang i-commit mo talaga yung araw mo dun, no? Dapat, oo, kasi talaga, i-clear mo talaga yung schedule mo kasi malamang ang makukuha mo dyan weekday. Oo. Yun pa yung mahirap dun, man. Yun syempre, sa work, laging nagre-report sa office. Ang bakante mo lang talaga, weekend. Malamang puno na yan lagi. So, mapupunta sa'yo weekday. Kailangan mo pang talaga i-leave. Tsaka ang tagal ng recovery ng wisdom to. Yun nga man, yung gusto mo pabunot tayo wisdom to. I-vlog natin. Trip lang wala namang problema eh. Alam ko kailangan na talaga eh, pero eto pag nagka-maxi gear ako, okay na. Baka ipasuyo ko na. Masuyo na. Yung PhilHealth yun, kailangan din yun. Hindi rin ako guhulog dun. Na-conscious na rin ako sa sa tooth care kasi parang ayokong yung masira siya na maubos. Yung mag-crack din. Oo, parang gusto kong kumain ng matitigas na bagay as long as I can. Oo. Diba? Yun din no? Parang minsan pag kumakain ka ng sobrang tigas, parang natatakot ka mamaya mag-crack to. Oo. Puta naman, nakakita na akong ganun eh. Tangina nga hassle nun. Pero sana maimbento nila in the future yung technology na alam mo yung magre-repair ng ngipin. Hindi mo na kailangan mga implant ganun.
Ay, implant yung veneers? Hindi, iba pa eh. Parang may nilalagay sila tapos lalagyan ng bakal tapos lalagyan ka ng Ayoko kasi magpustiso man eh. Ayoko rin eh. Parang ang tanda. Tsaka halata mo kung sino nakapustisa eh. Nakikita mo. ang hirap eh. Parang tapos magastos nga yung mga implant. Parang nakikita ko mga 50 mil ba isang ngipin. Ganun. Kakotangin ng yan. Huwag na. Nag-ano ka ba? Sabi mo nga na sineseryoso mo na yung dental care ngayon. Nag-floss ka ba? Ganon. Parang religiously mo bang ginagawa? Hindi. Hindi, no? Nakita ko yung yung pang floss mo, ginagamit mong bidet. Tingnan niyo yun nasa TikTok, Instagram. Kaya rin, kay Mrs. yun. Pero siya ginagamit niya sa ngipin. Ikaw ginagamit mo. Ano pala ngayon, no, man? Anong araw ba tayo nag-record ngayon? Monday ngayon. Monday. At August na pala. Alam mo bang nangyari pag August? Buwan ng wika. Uy, ganun ba, Ginoo? Dahil ganun ko na sinabi. Ayaw nga pala. Kaya ba ganun yung pagkakasabi mo? Ginoong Benaventura? Marahil yan ang ating topic for today. Ang hirap pala. Paksa! Paksa. Sige, dahil sinabi ko na sa ganong paraan, Ginoong Baltasar, yun na lang ang ating pag-usapan ngayon. Buwan ng wika. Yes, 45 minutes in. Ayaw pa umilis sa dental eh. Gusto ko pang pag-usapan yung mga nagpapaviners na sobrang puti. Hindi napapansin mo yung mga sobrang yaman na tapos biglang ganun na yung ngipin nila. Parang tangin na nyo, okay lang kayo. Gawin nyo namang, hindi ba nakukulayan ng veneers? Kailangan talagang pearl white? Siguro dahil ginawa mo ng ganun, parang parang all in ka na hindi puti yan. Putang ina ang weirdo kaya tignan ng mga tao ng mga yun. Masyado maputi eh. Oo, tas ang masyadong perfect. Di ba? Yun din pala. Straight. Yun din pala yung yung ano ba yun? Disadvantage? Disadvantage ba yun? No? Dahil gusto naman nila yun, okay lang. Oo. Baka yun nga yung yung beauty rin ng may imperfection. Yung hindi halatang peke. Oo. Pwede ba yun? Pwede bang gawin nila yun? Kasi nagawa na nilang perfect, siguro kaya naman nilang gawing hindi, alam mo yun, kaya nilang papangitin kung kaya nilang pagandahin. Di ba? Parang kasi bago pa ikabit, gagawin mo ng lalagyan ng konting mga basag, gano'n. Hindi ba nakakadiri ilagay yun pag gano'n? Ito po pala ilalagay natin veneer sa inyo. Kita mo, dilaw-dilaw. Hindi naman dilaw yung, hindi naman yung, pero, ayun nga, parang weird lang. Nagpa-braces ka ba? Hindi. Ba't ang ganda ng ngipin mo yan, Hindi, sakto lang. Naka-conscious. Naka-conscious nga. Pero, lang, swertihan lang na maayos silang tumubo. Sila? Oo, yung mga teeth. Veneers. Pero usually mga yan, mga pang-artista no? Oo. Ganun ba talaga yun? Parang, yun ba yung path ng pagiging May kakilala ka ba naka-veneers? Wala eh. Wala, no? Siguro, tangin na, may mga... Magkano ba yun? Mahal ba yun? Siguro, hindi ko alam eh. Pero mukha kasi lahat ng nakaganon, puro mayaman lang eh. Hindi ko makuha yung Sago? Yung sago. Yung masarap eh. Buwan ng wika? Oo man. Hindi, balik na sa ngipin. Buwan ng wika na lang. Ito na yung bago mong sheet. Mag-i-introduce ka ng topic pag malapit na matapos yung episode. Intro pa lang yan, makamustahan pa lang tayo. Oo, diba? May sasabihin ka pa sa mag-i-edit. 27. Hindi man, sige, natin, sulitin natin yung kasi baka nag-stay na sila para sa buwan ng wika eh. Sige. Daanan na lang natin. Maganda yan, kasi
magfa-fashion show kayo sa school ng mga bahag, ng iba't ibang, ano bang mga pormahan sa inyo? May mga ita ba Tangina kayo? mo, hindi naman kami mga mangyan eh. Hindi, ibig ko sabihin, meron ba kayong mga kasuotan, Ginoong Buenaventura, na sa Marinduque lamang matatagpuan? Wala. Wala. Pareho lang eh. Wala, pen shop din. Sana pero ang naalala ko nun sa mga buwan ng wika, kailangan talaga yung mga nakaano kayo eh. Ano bang tawag doon? Yung Barong ba to? Barong, Pilipiniana. Tapos may mga program, 'di ba? Ano bang ginagawa niyo nun? Ako? Sa school niyo. Ang sinasalihan ko, poster and slogan making man. Pero yung mga, talaga, yung, tawag dun? Declamation, yun? Parang may mga sabayang bigkas. Sabayang bigkas. Bigkas. Nanalo na kami dyan eh. Third year. Sabay-sabay kayo? Hindi, may off na isa. Pero maganda yung sabayang bigkas kasi naalala ko, minodernize namin yun eh. Anong inano nyo? Parang, kasi di ba may, parang poem siya, di ba? Poem. Basta. Tapos. Tula. Tapos, tanong hindi ko alam kung paano ipapalim. Basta nag-insert kami ng mga linya na parang nakuha namin sa ibang kanta, ganun, sa mga modern na kanta. So luma, parang ni-remix niyo yung tula. Ni-remix, ganun. Tapos nagustuhan nila eh. Yan lang. Hindi ko na Ikaw ba, masali ka ba sa mga, yung, alam mo yung mag-isa lang? Di ba may mga gumagawa nun? Hindi ako ganun nung elementary at saka high school mahihain talaga ako eh. Hindi ko kaya yung mga ganyang shit na tatayo ka sa harap ng maraming at saka magkakabisado ka eh. Kaya, ang ko nun, nagbanda ako para may kasama ka eh. Sa buwan ng wika. Ano pa bang sinalihan ko? Buwan ng wika, parang, yan eh. Naalala, pag ganyan, ginagawa nyo rin ba yung nagpa-potluck kayo? Tapos, pagdating nyo sa school, dapat mga pagkain Pilipino, yung mga ganun. Shit, wala kaming ganyan. Sorry man. Di ko na alam kung tama yung memory ko, baka gawa-gawa ko lang. Baka Christmas party. Baka Christmas party nga yun. May dala kang queso de bola. Buwan ng wika pa lang Pero hindi naman na malayo kasi lumalabas na yung mga memes ngayon na tinitik-tik na yung yelo ng ni Mariah Carey. Siya ba yung kumakanta? Hindi ko alam yung sinasabi mo. Yung tinutunaw na yung yelo ni Mariah Carey. Siya ba yung kumakanta ng mga Christmas songs? O Christmas ka na. Hindi nga. Kahit August pa lang kasi September na next week. Next mag-Uber month. na kaya di ba parang sumisilip na si yun. Pangalan nito? Si Alan Peter kaya Iba yun Mali. Si Jose Marichan. Yun. Tangin ng mga yun. Sobrang bilis talaga ng mga months eh. Parang pag August na. Alam mo yun. Nga, di ba? Tapos mamaya January na ulit. Ang bilis sobra. Nung pag lumalagpas na ng June, doon mo na napapansin na wala ka masyadong ginagawa eh. Kasi nangangalahati na yung buwan Kaya nga, tapos kita mo buwan ng wika na kailangan na nating magkabisado ng tula. Sabayang bigkas. Sa mga sabayang bigkas, hindi ka rin sumasali. Ngayon sumali ako doon kasi buong classroom yun eh. Wala kang choice. Saka naman, marami naman kayo. So, hindi naman mahalata kung magkakamali ka eh. Pero hindi ko na maalala kung anong ginawa naming shit noon. Kahit ako. Pero, alam ko lang na nagganon kami. Tapos, pero, ewan ko kung may maganda kami. Hindi ko maalala yung specifics ng buwan ng wika. Kaya nga dapat siguro hindi na natin pinag-usapan to eh. Play mo na yung music. Andito na tayo sa segment na tinatawag naming appreciation. Dito,
Isa-isayin namin lahat ng mga comment. Sige nga, tingnan nga natin yung mga nag-comment sa episode. Yan na natin sa recent, no? Para... sa etong recording na to, ang nakalabas pa lang na episode yung kay Rafi. Yung teknolodya. Ay, gago. Nag-reply pa ulit no? Surprise! Ito, may nag-comment si It's Memo Baby. Hindi na natin di-disclose yung identity nito, pero sinabi niya solid yon, Dr. Stone. Solid daw yan, Totoo naman. Kaya kung may mga peers tayo dyan na mahilig din sa anime, tayo nyo yung Dr. Stone. Sinimulan ko siya kasi tapos na siya ganun. Oo nga, may clear ending na parang mas... Parang may times kasi na may love ka dun sa anime tapos hindi mo pa nang magugustuhan yung ending. Pero ito, or mamaya madi-discontinue siya, masyado ka nang invested. At least ito, tapos na siya, pwede mo nang panoorin. Kahit i-binge mo, kaya mo yan ng isang weekend siguro. Ikaw nagawa mo yun? Hindi naman. Anong pinakamabilis mong tinapos na anime dahil binge mo? Recent na lang siguro. Inano ko yung solo leveling. Yun yung mga ilang episodes lang ito. Konti lang talaga. Kasi isang pala yung season 1. Pero pinanood ko siya kasi tapos na siya sa manhwa. So may clear ending na rin. Anime ka pala no? Oo. Mahilig ka pala sa anime. Ano din ako malungkot na nerd. Emo na mahilig pa sa anime. Ayun, ikaw nga ba sa neto si Mark? Hindi, napadaanan naman natin siya kanina. Naman si Mark. Hindi naman, mukhang hindi ka na makakabot dito. Mark, sana nakikinig ka pa rin, huwag ka sumuko. Sabi niya may 10 minutes pa daw siyang natitira kay Rafi. Ba't di mo patapusin? Tapusin mo naman, kasi hindi yan naman yung last na episode na gagawin natin Maganda, mahalin natin lahat ng episode. Shoutout sa'yo, Mark. Si Sarah Pascual na ata yung huling nag-comment. Oo, dito sa sa alcohol. Si Sarah nag-comment siya sa alcohol. Naglaway ako sa lahat ng alak na nabanggit. Define talaga lahat. Naman. Talaga naman. Ito sa gin bilog. Gin bilog pa lang naglaway na Tapos dinagdagan pa ng mga ano binanggit ni na JP doon? Dami. Mga manginginom yung mga yun. Sarah, drink moderately, Sarah. May paborito akong comment dito man Alin? Itong sa episode 1. Episode 1? May nag-comment. Carl... Hindi, basahin mo yung pangalan mo. Ito si Carlo is ang hirap kasing basahin Carlwa? Patipay? Carlwa? Patipay. Hindi ko gusto yung pangalan mo Si Carlwa? Coffee ko Supremo Black Coffee na pangbara ko. Solid yun man. Talaga? Try mo yun. Kaya tumatak sa akin Coffee ko Supremo Black Coffee. Solid na yun. Kumbaga siya ang ayoko lang sa kanya yung pakete niya mukhang mukhang lalagyan ng kiwi. Yung mukhang ano na to? Na drink na to na inumin mo na lang? Hindi. Ano siya? Powder. Yung lalagyan mukhang yung shoe shine. Alam mo yung kiwi? Alam mo ba yung kiwi? Grabe ka. Hindi, baka mami, hindi mo pala. Iba pala yung brand na ginagamit mo. Kiwi din? Kiwi din. Ganun yung itsura na lalagyan niya. Tingnan mo. Okay ka na ba sa... Hindi, meron pa. May isa pa. Huwag na yan, si Albert Yalong. Huwag na yan. My idols. Shoutout sa'yo, Albert. Hindi, yan natin. Nakikita ko siya ngayon Tropa natin yan sa, dito sa A-Coffee. Ano ba bang hinahanap? Hindi, may hinahanap ako Ayan, ito nahanap ko na. Sino yan? Ito man. Si 75MFCR9R6WO0LO5LZ4
4HB0K91WS. Pakiulit nga man. Carlo Patipay. Ang Sabi niya, ako 15 lang din. Walang context eh. Hindi, ang siguro sinasabi niya, yung baon niya, 15 lang din. 15. Oh, 15 years Kasi old. nireplyan ko yun eh. Sabi ko, ang alin man. Ang tanong ko lang sa'yo, man, ito lang ba yung nakalagay sa birth certificate mo? Ang hirap isulat niyan, man. Tsaka yung sa boxes mo. Sa PhilHealth. Hindi ka siya, oh. Tayo na first name pa lang niya, buong form na eh. Sige, yun lang siguro yung mga shoutout natin. Tayo na naubos natin eh, no? Appreciation. Appear sa inyo, mga peers natin na nagko-comment. Maraming salamat. Please, mag-comment kayo kahit period lang. Period lang. At saka may show tayo sa August 22 kasama syempre yung mga idol natin, man. Sino-sino ba? Sa comedymanila.ph/shows. No questions asked. May kita nyo yun sa mga clips namin. Yung mga yung mga introvert diyan, yung introvert show siya. Oo. Kasi 'di ba may mga crowd work ganun. Ito, no questions asked. True to its name. Sana. Kasi ako magka-crowd work pa rin. May mga joke kasi ako kailangan ko munang bumuelo. May buwelo ng So, konting question lang. Tapos, meron din ako sa sa Meshwe. Sarap dyan. Straight up hummus. Yan, nagsama mga straight saka mga hummus sa Meshwe sa Fairview.